New day, new story. Ang nakaraan. Masayang-masaya si Ana sa pagdating ng kanyang ama. Tatay Grigor, ako na po ang magdala sa mga pinibili mo. Salamat, anak. Asan po pala ang nanay mo? Naghanda ng makakain mo, tatay. Pasensya ka na pala nang una na kaming kumain ni Nanay Bella. Okay lang yun, anak. Grigor, mamaya ka na magbihis. Kumain ka muna. Tama-tama mainit pa ang kanin at ang ulam. Wow, ang sarap naman ng ulam. Tinulang isda na galunggong at may sausawan pang kalamansi at sili. Oo, Grigor, sariwa yung kalamansi at sili. Dala po ni Nanay Tikya galing sa Bukirin. Kailan po pala tayo pupunta kina nanay at tatay Kukoy? Kumain ka muna, pag-usapan na lang natin yan. Sige, Bella. Pagkatapos kumain ni Tatay Grigor, Anak, ito palang binili ko sa iyo. Sana magustuhan mo. oo naman, tatay. Siguradong magustuhan ko po iyan. Habang binubuksan ni Tatay Grigor ang pasalubong niya kay Ana, tuwang-tuwa naman si Ana at nang nakita niya, wow! Ang ganda! Tracing book, coloring book, papel, at may lapis pa. Tamang-tama yan, naubos na kasi ang pad paper niya sa kakasulat. Oh, anak, binili ko yan sa iyo para gamitin mo, ha? Balita ko, makikinder ka na sa darating na pasukan. Opo, tatay. Salamat ng marami. Sa sobrang saya ni Ana, hinalikan niya ang kanyang ama at niyakap niya ito. Hindi lang yan, anak. May ibibigay pa ako sa iyo. Binilhan na rin kita, Bella, para may masuot kayo sa kaarawan ni Ana. Yehey! Salamat po talaga, tatay, ha? Aba, meron din pala ako. Siyempre, Nanay Bella, mahal ka ni Tatay Grigor eh. Kinagabihan, habang tulog na si Ana, nag-uusap muna ang mag-asawa. Bella, kumusta ka na, asawa ko? Okay lang naman, Grigor. Ikaw, kumusta? Siyempre, na-miss ko ang asawa kong maganda. Aba, binubula mo pa ako, ha? Nagtawanan ang mag-asawa. Basta, asawa ko, maging loyal ka lang sa akin, ha? Oo naman, asawa ko. Ikaw lang ang mahal ko. Pag sure, asawa ko, baka puro salita ka lang, ha? Hanggang dito na lang, mga gupa, mga gupo. Abangan ulit ang karugtong sa ating kwento. Salamat po!